Kabanata 801. Aking salita. Mula kailan naging maluwag ang pagpupulong ng Pamilya Crawford? Maaari bang may literal na makilahok at umupo? Saan man nila gusto? Tingnan mo lang kung gaano kalunos ang taong mukhang may pagka-awkward na ito. Panipi. Katatapos lang magpadala ng mensahe ni Gerald sa kanyang ate, nang marinig niya ang boses ng isang babae na kinukutya siya. Nang lumingon siya sa babaeng nasa tabi niya na may mabibigat na pampaganda, simpleng iginulong niya ito sa kanya. Manalo ka, at dito naisip ko na makakakilala lamang ako ng mga kilalang tao pagkatapos na ikasal sa sikat na pamilyang Crawford. Hindi ko akalain na makaupo sa isang mesa dito kasama ang isang tao. Malakas na sumbong ng babae, para lang marinig siya ni Gerald. Bumaba ang tingin ng babae kay Gerald na tila nahihiya siyang umupo lang sa tabi niya. Tama na. Panoorin ang iyong bibig. Habang ang lahat sa pamilya ay mayaman, ang ilang mga tao ay mas mababa pa rin ang kaalaman. At may pananaw kaysa sa iba. Bukod, ang ilan sa atin dito ay maaaring may mga pag-uugali na mas maaga, kaya huwag na lang pansinin ang mga ito. Paliwanag ng asawa niya. Malinaw na ang asawa ng babaeng bastos ay nakaramdam din ng bahagyang pagkapahiya na ibahagi ang isang mesa kay Gerald. Dahil sa mga sinabi ng mag-asawa, ilang iba pa na nakaupo sa hapag-ang nagsimulang insisinahin din si Gerald. Mismong si Bethany, na nakaupo rin sa tabi ni Gerald, ay sumimangot bago sabihin, mababang artista ka lang. Ano ang karapatan mong punahin ang mga mula sa pamilya Crawford? Kulang ka ba sa kamalayan sa sarili o ano? Panipi, halika ulit. Sino ang maaaring tinutukoy mo ng sinabi mong mababa? Malamig na sagot ng babae nang marinig ang sinabi ni Bethany. Naku, tigilan mo na ang pag-arte. Alam nating lahat kung sino ang tinutukoy niya, sabi ni Nikki habang ngumiti din siya ng malamig na buong pagtingin sa babae. Para kay Gerald, parang ang parehong partido ay may sama ng loob sa bawat isa. Tama na, hindi na kailangang makipagtalo sa kanila. Dissuaded, kanyang asawa, manalo ka, tignan lang kita. Halos wala kang anumang katayuan. Sa iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford, ang dalawang ito ay mga batang babae lamang. Naaalala mo ba ang huli nating pag-abroad? Habang ang pareho sa kanila ay natanggap sa kilalang paraan na posible, nakita lamang kami bilang mahalagang mga panauhin. Kami ay isang antas lamang sa ibaba ng mga ito. Tulad ng kung hindi ito sapat, narito nila ako kinokondena ngayon. Gayunpaman hindi ka naglakas loob na magsalita laban sa kanila. Sagot ng kanyang asawa sa hindi nasiyahan. Narinig yun, simpleng bumantong hininga ang asawa. Hindi naman ako makakatulong dito. Ito ay simpleng totoo na ang kanilang pamilya ay mas mataas ang ranggo kaysa sa akin. Bukod, ang pamilyang Crawford ay may maraming mga patakaran at regulasyon. Ang mga sangay ng pamilya ay pinaghiwalay ayon sa aming mga antas, na kumakatawan din sa aming pagtanda. Sa simpleng salita, isipin ang isang sitwasyon kung saan nakilala ng isang batang Panginoon ang kanyang lolo. Naturally, ang batang Panginoon ay kailangang yumuko kapag binati siya. Paliwanag ng lalaki sa pagbitiw sa tungkulin. Nagsasalita tungkol sa mga batang Panginoon, kilala mo ba ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford? Kailangan mong makipag-ugnay sa kanya ng higit pa dahil siya ang tagapagmana ng pamilyang Crawford. Tanong ng babae. Sa gayon, ang lalaki ay napabuntong hininga lamang ulit bago sumagot, ang pagbabalik lamang ng batang Panginoon sa pamilya. Ngayon, sa katunayan, ang pagpupulong ng pamilya na ito ay malamang nagaganapin para sa kanya. Paano ko malalaman kung sino siya? Panipi, manalo ka, walang silbi. Paano tunay na walang silbi? Nahihiyang, sabi ng babaeng mayabang, dahil nakita niya si Gerald na sumunod kay Bethany. Sigurado, ang babae na pinayagan ni Bethany ang isang tao na umupo sa kanyang mesa para lamang mapahiya siya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Manalo ka, magpalat ng upuan kasama ko. Ayokong ipagpatuloy ang pag-upo sa tabi ng isang taong nagsusuot ng damit na hindi naman nagkakahalaga ng $1,000. Ang nasabing isang nakakahiyang tao ay maaari lamang mula sa isa sa mga panlabas na sangay ng pamilya. Napakadiri.
sabi ng babae habang nakatingin kay Gerald. Sa pagtayo at paglakad, gayunpaman, biglang nagsisigawan ang babae. Ang totoo, habang gumagawa siya ng lahat ng uri ng kilos habang nakikipagtalo kay Bethany kanina, ang lelayan ng kanyang mahabang damit ay palapit ng palapit sa paa ni Gerald. Dahil dito, natapos ni Gerald ang pagyapak sa isang maliit na bahagi ng kanyang damit nang hindi man lang ito napansin. Habang ito ay tiyak na hindi isang bagay upang sumigaw tungkol sa ang babae ay tila labis na galit. Ikaw ****, sinadya mong gawin iyon, ungol ng babae habang nakatingin kay Gerald. Hindi ito sadya, sagot ni Gerald sa mapait na pagbibitiw. ****ikaw, si Bethany ang nagsabi sa iyo na umupo ka diba? Pagkatapos mong bagyain ka ng ganyan, bakit ka pa magpapatuloy? Dito, mawala ka na lang. Galit na sigaw ng babae habang tinutulak ito. Bilang isang resulta, ang tasa ng tsaa sa harap ni Gerald ay nagsabog sa kanya. Gaano ka kamatapang, Zandra? Gaano ka katapang na maging bastos sa isang tao mula sa pamilya Crawford? Panipi, Kabanata 802. Ang tumayo kaagad at sinigawan ang baliw ay si Bethany. So paano kung masungit ako? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Panipi, gantimpala ni Zandra, ayaw nang mapabayaan. Tila nakalimutan ng dalawa kung nasaan sila habang nagpatuloy sa pagtatalo sa bawat isa. Nilinaw ito dahil ang lahat ay natahimik na. Sa loob ng ilang oras, kapatid, sigaw ng isang malutong at malinaw na boses na pinatahimik ang dalawang nagtatalo na kababaihan. Kung sabagay, alam nila kung kanino ang boses. Pareho silang lumingon at tumingin kay Jessica na nagmamadaling naglalakad palapit sa kanila. Ate, sagot ni Gerald habang sinubukan niyang panasan ang mga mantsa ng tsaa sa kanyang katawan. Ate, agad namang natigilan ang lahat doon. Tinawag niya si Jessica na kapatid niya. Siya ba talaga? Sino ang gumawa nito? Sino ang naglakas loob na mapahiya ang batang master ng pamilyang Crawford? Ang taong iyon ay dapat mayroong pagnanasa sa kamatayan. Saway ni Jessica sa isang mabuno na tono na nagpadala ng panginginig ng mga tinak ng iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford. Mismong sina Zandra at Bethany ay nakabukas ang kanilang mga panga. Parehas silang hindi makapaniwala sa tainga. Ano, siya, ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford? Kudlit, ako, batang babae, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam, sabi ni Zandra habang nagsisimulang masiglang umiling. Kaya ikaw talaga. Umalis ka sa aking paningin. Malamig na ungol ni Jessica. Aalis na ako kaagad. Alam kung magkano ang problema na napasok niya, mas alam ni Zandra kaysa magtagal pa. Paglingon niya para umalis, dagdag pa ni Jessica, hawakan mo ito. Paikutin mo ang lahat patungo sa pintuan mula sa kinatatayuan mo. Huwag mo akong ulitin. Panipi, ganap na naintindihan ni Zandra ang utos at talinghaga ni Jessica. Aalisin niya ang pamilya Crawford para sa kabutihan, at hindi na siya papayag ulit. Bagaman siya ay nasa labis na pagsisisi, siya ay sobrang panik na. Agad siyang sumunod, lumiligid sa sahig sa harap ng lahat bago tuluyang umalis. Ngayon, Gerald, tumungo na tayo roon. Nakangiting sabi ni Jessica sabay nakita niyang wala na si Zandra. Si Bethany at marami pang iba ay natakpan pa ang kanilang mga bibig. Wala sa kanila ang naglakas loob man lang na umimik. Yamang si Gerald ay tila isang matapat na lalaki sa unang tingin. Hindi na inisip ng dalawang beses ni Bethany ang tungkol sa pambubuli sa kanya, upang isipin na siya ay nag-order ng tulad ng isang nakakatakot na makapangyarihang tao na kunin ang mga bola ng tennis para sa kanya. Siya si Gerald Crawford, ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Panipi. Habang patungo sa mataas na platform si Gerald, maraming tao ang nagtatalakay nito habang sabay na pumapalakpak ng malakas. Habang siya ay naglalakad, si G. Crawford ay sa wakas ay bumalik sa pamilya. Nang makita siya, kapwa tumayo sina Dylan at asawa na may mga ngiti sa labi. Wala silang pinasasaya sa kanila kaysa makipagkita sa kanilang anak. Tay, nanay, sigaw ni Gerald na ang mga mata ay puno na ng tubig. Habang tumatakbo papalapit sa kanila. Kung sabagay, halos isang
Buong taon na siyang hindi nakakilala sa kanila. Sa wakas bumalik ka na, anak. Muling nagkasama ang aming pamilya, sabi ni Dylan sabay tapik ng mariin sa balikat ni Gerald. Speaking of which, Gerald, habang tinuturuan ka namin at pinalalaki sa kahirapan noon, nabigo kaming ipakilala ka sa isang pantay kasing kahalagahang tao, sabi ni Julia Yalaman, ina ni Gerald, habang nakatingin siya sa babaeng katabi niya na namumula na ang mukha. Ang namumulang babaeng pinag-uusapan pagkatapos ay tumayo. Bago marahang sinabi, nakilala na namin ang isa't isa kanina, ina. Tuldok panipik. Ang babaeng pinag-uusapan ay si Lyra. Ma, sagot ni Gerald, natigilan ng marinig ang tinawag ni Lyra sa ina. Kabanata 803. Si Lyra ito, Gerald. Bagaman hindi namin siya nabanggit sa iyo dati. Siya ang tumutulong sa iyo na hawakan ang iyong mga isyu sa pananalapi sa mga nakaraang taon. Pinalaki namin siya mula bata pa siya, sabi ni Julia na tila hindi narinig ang sinabi ni Lyra kanina. Bagaman hindi diretsyong sinasabi ito ng kanyang ina, ang napapailalim na mensahe na ipinahiwatig niya ay malinaw kay Gerald. Kung sabagay, hindi lamang narinig ni Gerald ang iba na tumutukoy kay Lyra bilang dalaga, halata rin ito batay sa kasalukuyang ekspresyon ng mukha ng kanyang mga magulang. Ma, kanina pa tayo nagkakilala. Medyo malakas na sabi ni Lyra sa pagkakataong ito habang nakatingin kay Gerald na may mahinang ngiti. Oh, mayroon ka. Sa gayon lahat ng mas mahusay pagkatapos. Haha, sige, hindi napapalo sa paligid ng bush. Si Lyra ang kasintahan mo, Gerald, sabi ni Dylan na mukhang tuwang-tuwa. Bilang tugon, gayunpaman, umubo si Julia bago marahang hinawakan ang manggas ni Dylan. Kung sabagay, alam nila na may kasintahan ang kanilang anak. Hindi lamang iyon, nawawala siya. Ngayon, simple lang itong naramdaman ng maaga upang pag-usapan. Ang tungkol sa mga pakikipag-ugnayan. Si Gerald mismo ay namangha sa mga salita. Hindi niya inaasahan na ang banayad at matikas na si Lyra ang magiging kasintahan niya. Hindi nakakagulat na ang iba ay tinutukoy siya bilang binibini. Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay medyo katulad sa isang serye sa telebisyon na pinapanood niya noong nakaraan. Tulad ng batang babae sa palabas, si Lyra ay pinagtibay ng pamilya upang magawang maging manugang ng kanyang magulang. Ang buong sitwasyon ay simpleng kakaiba sa kanya. Tila ang kanyang pamilya ay nagsikap sa pagsusumikap lamang upang itaas at turuan din si Lyra. Umupo ka na, Gerald. Sinabi ni Lyra sa oras na iyon, namumula pa rin habang naglalabas siya ng mas maraming mga tisyo upang matulungan si Gerald na panasan ang mga mantsa ng tsaa sa kanyang katawan. Hindi mo kailangang magulo ang iyong sarili, Lyra, gagawin ko ito mismo, sabi ni Gerald habang kinuha ang mga tisyo mula sa kanyang kamay. Siya ay matapat pa rin na weirded sa pamamagitan ng buong turn ng mga kaganapan. Kung sabagay, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ano pa, siya ay hindi bababa sa 4 na taon na mas matanda sa kanya. Habang totoo na ang kanyang kagandahan ay malapit ng walang kapantay, simpleng hindi matanggap ni Gerald ang isang bagay na ganito kadali, at ang pakiramdam ay nagpatuloy sa buong pagpupulong ng pamilya. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, puno ng saloobin ang ulo ni Gerald tungkol sa kung paano si Lyra ay nanatili dito sa mahabang panahon ngayon, at tungkol din sa katotohanan na ang kanyang ina ang nag-ayos para sa kanya na manatili dito sa una. Ilang araw lamang ang nakakalipas, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid kung ano ang nangyari kay Mila sa Hong Kong. Sinabi pa niya sa kanya na magiging mahirap para sa kanila na magkasama sa huli. Hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, sinubukan niyang makipag-ugnay sa kanyang mga magulang noon upang hindi ito magawa. Ngayon, subalit, naintindihan niya ang lahat. Nang maganap, nahanap na siya ng kanyang magulang ng isang asawa. Taon na ang nakakalipas. Habang papunta si Gerald sa kanyang silid, nagulat siya nang makita si Lyra na sumusunod sa likuran niya. Ang kanyang pagkabigla ay hindi tumigil doon, gayunpaman. Pagkapasok, sinundan niya rin siya at nagsimula na siyang ihiga ang kama. Tatulog ako sa ibang silid ngayong gabi, Lyra. Dahil marahil ay
Sanay ka na sa pagtulog sa silid na ito, maaari mong ipagpatuloy ang pagtulog dito. Sigurado akong pagod ka na pagkatapos ng pagpupulong ng pamilya ngayon, siguraduhing makapagpahinga ka ng mabuti. Panipi, sigurado si Gerald na kung magpapatuloy siya sa pagharap kay Lyra, magiging mas awkward lang ang mga bagay. Ayos lang, Gerald. Naiintindihan ko kung gaano kahirap para sa iyo na tanggapin lamang ang aming kasal ng walang asol. Kung alam kung ano ang iyong kinakaharap din ngayon. Tutulungan kitang hanapin siya, sabi ni Lyra. Hindi inaasahan ni Gerald na sasabihin niya ang ganyan sa lahat. Gayunpaman, tumango lang siya bago sumagot ng, "Salamat, Lyra." Sa nasabing iyon, nanatili siya sa silid ng kaunting sandali bago tuluyang umalis. Ang pagkawala ni Mila kamakailan ay naging sanhi upang mapuno ng matinding pagsisisi si Gerald. Walang paraan sa impyerno na siya ay magiging sa mood upang harapin ang ibang babae. Pa-imple, siyang hindi makapagpahinga ng madali hanggang sa makita si Mila, at paano si Lyra mismo. Habang totoo na ang Crawfords ay itinaas, dapat siya ay may karapatang pumili kung sino talaga ang gusto niyang pakasalan. Bakit niya kailangang pakasalan ang isang lalaking mas bata sa kanya? Wala man lang silang nararamdamang isa't isa. Nang gabing iyon, nakakita si Gerald ng isang random na silid ng panauhing matutulugan. Nang magising siyang maaga kinabukasan, nakita niya ang tatlong magkakaibang kulay na suit na nakasabit sa ulo ng kama, at isang pares ng sapatos na katad sa gilid. Ito ang unang araw pagkatapos ng muling pagsasama ng kanilang pamilya at alam ni Gerald na hindi na niya kailangang panatilihin ang isang mababang profile. Kabanata 804, habang siya ay nasa sabik na sa wakas ay makapagbihis ng damit na angkop para sa mayamang tagapagmana, siya ay pagod at nasa masamang pakiramdam kahapon. Dahil dito, nakalimutan niyang sabihin sa mga lingkod na maghanda para sa kanya bago siya matulog. Hindi inaasahan, ang isang tao ay nagawa na ng hindi natanggap ang kanyang mga order. Papunta sa banyo sa kanyang pijama, nakita ni Gerald na ang lahat ng karaniwang mga item para sa personal na kalinisan ay handa na rin para sa kanya. Kung iisipin, ito ang kanyang tahanan at pamilya kung tutuusin. Kailangang maging maingat ang mga tagapaglingkod na ito. Gayunpaman, ang pag-iisip ng mga tagapaglingkod na papasok at aalis sa kanyang silid habang natutulog siya upang ihanda ang mga bagay para sa kanya ay nakaramdam pa rin kay Gerald ng bahagyang hindi mapalagay. Pagkatapos ng lahat, ano ang mangyayari kung ang alinman sa mga dalaga ay pumasok habang siya ay natutulog na hubad? Ang pag-iisip nito na nag-iisa ay nagpadala ng panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang tatlong magkakaibang katok sa kanyang pinto. "Sino ito?" tanong ni Gerald. "Katulong ako, batang Panginoon. Dumaan ako kay Helena. Maaari ko bang malaman kung ano ang nais mong isuot ngayon? Ihahanda ko ito para sa iyo sa paghahanda mo." Panipi, narinig iyon, tinungo ni Gerald ang pintuan at binuksan ito. Tulad ng sinabi ni Helena, siya ay isang maid na nakatayo ng maingat sa labas mismo ng kanyang pintuan. "Maghanda ka. Ang mga nakasabit sa ulo ng aking kama ay mukhang maayos na sa akin. Hindi ba ikaw ang naglagay ng mga doon?" Takang pagdududa na tanong ni Gerald. Bilang tugon, umiling si Helena bago sinabi, "Ipinagbabawal kaming pumasok sa iyong silid ng walang pahintulot mo, batang Panginoon. Hulaan ko na ang binibini ang naghanda sa kanila para sa iyo. Siya lang ang pinapayagan na pumasok sa anumang silid na iyong kinalalagyan. Ano pa, nang dumaan ako sa koridor bandang 5 ngayon, napansin kong ang ilaw ng iyong silid ay nakabukas." Panipi, nakita ko. Kaya si Lyra. Panipi, pag-unawa sa kung ano ang nangyari ngayon, pinayagan niya si Helena na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Kapag nawala na siya, nagpalabas si Gerald ng isang buntong hininga habang iniisip niya kung dapat ba siyang maghanap ng oras upang maipaliwanag ng malinaw kay Lyra ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila ay simpleng hindi nilalayon. Dahil mas matanda kaysa sa kanya, naninindigan si Gerald na dapat malaya si Lyra na ituloy ang sariling kaligayahan. Hindi niya
Kailangan magpakasal sa kanya para lang mabayaran ang kabutihang ipinagkaloob sa kanya ng pamilyang Crawford. Sa kanyang ganap na desisyon, nagbago si Gerald sa isa sa mga suit. Gayunpaman, natagpuan niya na medyo mahirap na hindi pa niya alam kung paano magsuot ng kurbatang maayos. Kahit na, pagkatapos ng ilang pagsubok, lumitaw pa rin itong tagilid. Hayaan mo akong tulungan ka riyan, Gerald. Sabi ni Lyra habang nakangiti sa kanya. Tila, siya ay sobrang nasobrahan sa pagkuha ng kanyang kurbatang tama na hindi niya napansin na siya ay nakatayo sa pintuan ng ilang oras. Nakatingin sa salamin at nakikita kung paanong nakatali ang kurbatang, pasimpleng binigay ito ni Gerald at pinayagan siyang pautangin. Natanggap ang kanyang pag-aproba, nagpatuloy si Lyra na nakangiti. Habang lumapit sa kanya, sa tulong niya, hindi nagtagal bago. Makinis ang kanyang kwelyo at ang kanyang kurbata ay mukhang mas maayos kumpara sa mas maaga. Nagtapon ng piging si Itay para sa iyo at kay Keita mamaya. Dahil ito ang magiging unang pagsasama-sama nating pagkain, magtungo tayo roon ng maaga. Panipi, ang pangunahing tirahan ng pamilya Crawford ay isang malaking villa sa loob ng isang magandang lugar. Ang lahat ng naninirahan doon nagmamay-ari ng isang katulad na malaking villa. Ayos lang ako sa ganon. Habang narito kami, dalhin mo ako sa aking ama. Sinabi sa akin na mayroon siyang ipapaalam sa akin. Panipi, sagot ni Gerald. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Lyra si Gerald sa kanyang ama. Nang makarating sila doon, agad na dinala ng kanyang ina si Lyra upang pumunta sa gilid upang makipag-chat sa kanya. Ito ay malinaw kung gaano siya sumamba kay Lyra. Si Gerald mismo ang pumasok sa study room kasama ang kanyang ama. Nang nasa loob na sila, tumingin si Dylan sa kanyang anak. Bago dumiretso sa puntong ito, tungkol kay Mila, mangyaring huwag malungkot, Gerald. Ang buong pangyayaring ito, hindi ito kasing simple ng akala mo. Panipi, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim, ipinaliwanag ni Dylan, nakita ko ang simbolo na natanggap ni Mila bago siya nawala, Gerald. Ito ang parehong simbolo na natanggap ng iyong tiyuhin sa taong iyon bago din siya nawala. Habang ang parehong mga insidente ay magkatulad, mas maraming mga pahiwatig bukod sa ang katunayan na ang mga biktima ay nawala pagkatapos matanggap ang pendant na may simbolo ay mahirap makarating. Panipi, gayunpaman, pagkatapos ng pagsisiyasat nito sa loob ng maraming taon, sa palagay ko nakakita ako ng ilang mga kaugnay na pahiwatig. Si Gerald, maaaring buhay pa pareho si Mila at ang iyong tiyuhin. Panipi, sabi ni Dylan sa tahimik na boses. Totoo ba talaga iyan, tatay? Sagot ni Gerald habang nagliliwanag. Ang mga mata, Kabanata 805. Tinawagan kita ngayon higit sa lahat upang talakayin ang insidente. Matanda ka na rin kaya dapat alam mo ang mga sikreto na nakuha ng aming pamilya, sabi ni Dylan habang dahan-daang tinatapik ang balikat ng kanyang anak. Kita nyo, ang simbolong ito ay medyo kumikilos tulad ng isang sumpa. Tinawag ito ng mga tao na simbolo ng Sun League. Kailanman ang sinumang personal na makatanggap ng simbolo, nawawala sila sa loob ng 3 araw. Upang isipin na si Mila ay kasalukuyang nakaharap sa pinagdaanan ng iyong tiyuhin. 20 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ng kanyang ama. Ayon sa sinabi ni Finn, ang sumpa ay umuusbong muli tuwing 20 taon, at tuwing nangyayari ito, nawawala ang mga tao. Sinabi din niya na walang sinuman na nakatanggap ng sumpa ang nakapagtakas dito, sagot ni Gerald. Umiling, sinabi ni Dylan pagkatapos, si Finn ay kalahati lang ang tama doon. Habang totoo na ang nakararaming tumatanggap ng simbolo ay nawawala, nakahanap ako ng isang taong namamahala. Nang makabalik ng ligtas, panipi, narinig iyon, lumiwanag ang mga mata ni Gerald. Pagkatapos ng pakikipanayam sa kanya, sinabi ng tao na siya ay naisave ng isang tao. Bukod sa nakakuha rin ako ng ilang mahahalagang pahiwatig upang matulungan ang pag-crack ng code. Batay sa lahat ng kasalukuyang nalalaman ko tungkol sa sumpa, malamang na ang iyong tiyuhin at si Mila ay nahuli. Panipi, nakunan, sa pamamagitan ng sino-sino sa mundo ang maaaring makapangyarihan. Tanong ni Gerald, isang tinging pag-asa sa boses niya.
Natatakot ako na hindi ko alam kung sino rin ang utak. Sa napakaliit na pahiwatig na sasamahan sa una, nakakalungkot sa akin. Nasabihin na marahil ay hindi namin magagawang mag-imbestiga. Patungkol dito sa lakas ng pamilyang Crawford lamang. Panipi, nodding, sinabi ni Gerald pagkatapos, naiintindihan ko, tatay. Paano ang tungkol sa paghahanap para sa taong muling nabuhay? Upang makita kung nakakakuha tayo ng anumang mga bagong lead. Panipi, habang siya ay nabubuhay sa 15 taon pagkatapos naligtas. Na makabalik, namatay siya mga 6 na taon na ang nakalilipas. Kung talagang gusto natin ng mga may kakayahang katulong. Ngayon, kailangan nating hanapin ang pamilya na nagligtas sa kanya. Noon, sagot ni Dylan habang umiling siya habang nakangiti ng mapait. Hanggat handa silang magbigay ng isang kamay, ang aming lakas. Sa kaso ay madaling dumb-oble. Anak, hayaan mong tanungin kita. Alin sa mga pamilya sa palagay mo ang pinakamalakas ngayon? Panipi, tanong ni Dylan habang nakatingin kay Gerald. Sa gayon, habang ang mga Fed-Aren ay dating masagana at malakas. Sinabi sa akin ni Finn na ang aming pamilya ay kasalukuyang may pinakamataas na kapangyarihan. Habang totoo iyan sa mga tuntunin ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Pagdating sa malupit na lakas, ang ilang pamilya ay mas malakas kaysa sa amin. Kunin, halimbawa, ang pamilyang Moldel. Mula sa Yanken. Ang mga Moldel mula sa Yanken. Kahit na narinig ni Gerald ang tungkol sa Longs at Quarringtons. Mula sa Yanken, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga Moldel. Habang siya ay namangha nang malaman na may isa pang makapangyarihang pamilya na nakatira doon, mabilis niyang napagtanto kung gaano kaunti ang tunay niyang nalalaman. Ang pag-uusap na ito ay tiyak na tumutulong sa kanya na mapalawak ang kanyang mga pananaw. Sa totoo lang, sa katunayan, ang taong nabanggit ko ay naisave ng mga Moldel. Kita nyo, ang kanilang linya ng dugo ay nabiyayaan ng lakas, medyo literal. Ang mga mula sa pamilya Moldel ay natural na mas malakas sa pisikal kaysa sa average na tao. Hindi nakakagulat na karamihan sa kanila ay aktibo sa militar. Mayroon ding isang napaka-misteryosong pangkat ng mga tao sa Weston na tumawag sa kanilang sarili bilang Dragon Squad. Anuman ang yaman ng isang pamilya, wala sa kanilang mga bantay ang malapit na ihambing sa mga nasa loob ng pangkat na iyon. Panipi, hindi rin iyon isang pagmamalabas. Ang mga nasa loob ng Dragon Squad ay maaaring pumatay ng walang kahirap-hirap at sa buong lihim kung nais nila, kahit na ang aming labis na masikip na sistema ng seguridad ay hindi maaaring mangarap na itigil ang mga ito kung nais nilang target kami. Sa buong mga taon, ang aming pamilya ay nag-recruit ng ilang mga dalubhasa at Panginoon upang protektahan ang aming sarili mula sa pamilyang iyon, kung sakali na magpasya silang patayin ang sinuman sa atin. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan namin ay lumalaki ng mas malaki sa pamamagitan ng taon. Panipi, narinig ang lahat ng iyon, naiwan si Gerald na natulala. Kung hindi, sinabi ng kanyang ama ng personal sa kanya ang lahat ng iyon. Hindi maniniwala si Gerald na mayroon pa ring mga ganoong tao. Gayunpaman, sa madaling panahon, natanto ni Gerald na hindi ito gaanong sorpresa. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya ang mga tao. Tulad ng Drake at Tyson duo at Finlay din. Ang paraan ng pagpapatakbo ng mga taong ito ay simpleng hindi maintindihan ng average person. Kaya kung paano ang tungkol kay Drake at Tyson? Maihahalin tulad ba sila sa mga nasa pamilyang Moldel? Tanong ni Gerald. Kabanata 806. Yung dalawa, tagumpay. Hindi ito magiging kadahilanang sabihin na ang 12 taong gulang mula sa pamilyang iyon ay maaaring solong matalo sila sa isang sapal. Panipi, narinig iyon, naramdaman ni Gerald na napasinghap siya. Naisip niya kung paano ang magiging buhay ni Finlay laban sa pamilyang iyon. Gayunpaman, mabilis niyang inalag ang iniisip. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang focus ay hindi dapat sa paggawa ng mga paghahambing ngayon. Sa halip, alam niya na kailangan niyang maghanap ng paraan upang makakuha ng tulong ng pamilya Moldel. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pamilya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang malakas na kaalyado na magkaroon. Ang mga Moldel ay naninirahan sa pag-iisa madalas.
Kahit na hindi ko sila makikipag-ugnay sa kanila kung hindi ito ang aming huling paraan. Gayunpaman, ang iyong tiyuhin ay humawak ng isang napakahalagang lihim na nauugnay sa linya ng dugo ng pamilya Crawford. Kung ang sikreto ay nakalabas mula sa oras na nawala siya, nasa Syria na ang aming pamilya sa oras na dumating ang iyong henerasyon. Ngayon na alam ko na mayroong isang pagkakataon na siya ay buhay pa, wala akong ibang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong sa pamilyang Model sa takot na maaring makalabas ang sikreto. Panipi, malinaw na hindi lamang hinahanap ni Dylan ang kanyang tiyuhin, sapagkat siya ay pamilya. Ang iba pang dahilan ay upang protektahan ang mga lihim ng bloodline ng pamilya Crawford. Ang sikreto ng ating linya ng dugo. Tanong ni Gerald. Oo, narinig ko ito tungkol sa iyong lolo minsan pa, ngunit huwag muna nating pag-usapan iyon. Ang prioridad ngayon ay upang makakuha ng tulong mula sa mga Model. Panipi, gusto mo bang pumunta ako doon, tatay? Tanong ni Gerald. Kung ang pagpunta doon at pakikipag-usap sa kanila ang kailangan lamang gawin, hihiling ko na para sa kanilang tulong matagal na. Sinabi ko sa iyo, ang mga Model ay nakatira sa pag-iisa. Hindi sila kailanman nakagambala sa mga bagay na nangyayari sa labas ng kanilang pamilya. Gayunpaman, mayroong isang tao na maaaring makatulong sa amin na makapasok. Panipi, sino ito? Ang lola mo mula sa panig ng iyong ina. Lola, sagot ni Gerald, natigilan. Kahit na mula sa isang murang edad, alam ni Gerald na ang kanyang mga magulang ay sensitibo kapag tinatalakay ang mga paksa tungkol sa kanyang mga lolo't lola, maging mula sa panig ng kanyang ama o ina. Naalala niya ang oras na tinanong niya ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang mga lolo't lola sa edad na 7. Gusto lang malaman ni Gerald kung bakit wala siya habang mayroon ang iba. Bilang isang resulta, ang kanyang ina, na palaging banayad sa kanya, ay sinampal siya ng gusto bago sabihin sa kanya na huwag nang magtanong tungkol sa kanila. Iyon ay isang partikular na traumatiko na kaganapan para sa kanya, at pati na rin sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos nito, pareho silang hindi na nagtanong tungkol sa kanilang lolo't lola. Tama iyan, siya ang pinuno ng pamilyang Yaleman mula sa Yanken. Sa nakaraan, ang iyong lola ay paminsan-minsan ay nakikipag-ugnay sa mga Model. Kung handa siyang magpahiram sa oras na ito, malamang na makumbinsi niya ang pamilyang Model na tulungan kami. Panipi, habang hindi maginhawa para sa akin at ng iyong ina na makilala siya, naiiba ka. Naniniwala ako na ang aming mga pagdaramdam ay hindi makikita sa iyo, kaya't nakasalalay sa iyo kung makakaya mo siyang hikayatin o hindi. Paliwanag ni Dylan habang nakakunot ang noo niya. Matapos sabihin iyon, tinawag niya si Yulia papasok. Nang mapagtanto na si Gerald at ang kanyang asawa ay pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang ina, ang ekspresyon ni Yulia ay agad na naging medyo malungkot. Si Gerald mismo ay nakahinga ng malalim bago tanungin ang kanyang ina tungkol sa kanyang lolo't lola. Kung sabagay, sinabi na ni Finn kay Gerald na pati ang kanyang lolo ay buhay pa rin. Ano ang nangyari sa kanya? Ano nga ba ang eksaktong naganap sa taong iyon? Hindi tulad ng unang beses na tinanong niya maraming taon na ang nakalilipas, hindi siya sinampal ng kanyang ina. Sa halip, siya ay naging maluha-luha habang nagsisimulang makipag-usap tungkol sa mga insidente na nangyari sa taong iyon. Lahat ng ito ay dahil sa Diyos na mga patakaran at regulasyon ng pamilyang Yaleman, daing ng kanyang ina. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na noon, si Dylan ay nasa huling yugto pa rin ng kanyang pagsasanay sa kahirapan. Katulad ni Gerald, noong nakaraan, ang kanyang ama ay mayaman na noon, kahit na hindi niya basta-basta mailantad ang kanyang pagkatao. Nasa paligid iyon nang makilala niya ang binibini ng pamilyang Yaleman. Sa madaling salita, ang kanyang ina. Kabanata 807. Sa panahong iyon, naramdaman ni Yulia na medyo mahiwaga si Dylan. Pagkatapos ng lahat, habang ang batang lalaki na bihis na mukhang mahina noon, ay hindi nakikipaglaban. Tuwing siya ay binubuli o pinagalitan, palagi niyang may kakayahang gumawa ng mga bagay ng higit sa inaasahan ng lahat. Habang sa umpisa, inalagaan siya ni Yulia karamihan dahil sa awa.
Kalaunan, pareho silang nahulog sa isa't isa, hindi katulad ng Kong. Paano nagsimula ang relasyon nina Gerald at Mila? Gayunpaman, ang pamilyang Yaleman ay pinuno ng apat na malalaking pamilya sa Yanken noong panahong iyon. Kahit na naipasa na ng kanyang asawa, ang lola ni Gerald na si Lady Yaleman, ay nakapagpatibay sa pamilya Yaleman kaysa dati. Ito ay dahil siya ang uri ng tao na partikular na mahigpit pagdating sa pamamahala ng pamilya. Sa kabila nito, maging siya ay nagkaroon ng pagkukulang na kung saan ang pinakakinamumuhian ni Yulia tungkol sa kanyang ina. Si Lady Yaleman ay isang tao na lubos na pinahahalagahan ang mga opinyon ng mga kalalakihan, ngunit itinuturing na ang mga babae, sa pangkalahatan, ay hindi gaanong mahalaga. Sa loob ng pamilya Yaleman, ang mga babae ay hindi bibigyan ng mahahalagang posisyon, gaano man kahirap sila magtrabaho. Ang mga kalalakihan lamang sa pamilyang iyon ang mabibigyan ng pinakapakinabang na mga pag-aari upang hawakan. Sa isang paraan, siya ay napakatradisyonal na pag-iisip at hindi bihira para sa isang taong may gayong pananaw na pahalagahan ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Noon, sumang-ayon ang mga Yaleman sa kanilang kasosyo sa negosyo nang walang pahintulot ni Yulia na ikakasal si Yulia sa kanilang anak kapalit ng pagsisimulan ng isang pakikipagsosyo sa negosyo. Ang desisyon ay ginawa ng simple sapagkat ang anak ng kanilang kasosyo sa negosyo ang pinakamayamang tagapagmana. Noong panahong iyon, dahil si Dylan ay nagpapanatili pa rin ng isang mababang profile. Noon, walang nakakaalam na ang pinakamayamang tao ay mula talaga sa pamilya Crawford. Bilang pagganti, tumakas si Yulia mula sa kasal at sumakay sa ama ni Gerald. Gayunpaman, ang pangyayaring iyon lamang ay hindi ang dahilan kung bakit pareho ang mga Yalemans at ang Crawfords na nagtapos sa sama ng loob sa bawat isa. Sa halip, ito ay dahil sa pagtakas ni Yulia ay pinasimuno ng kanyang pangalimang kapatid na nagpagamot sa kanya ng maayos mula sa kanyang pagkabata. Bilang kanyang pangwakas na kilos na kapatiran, sinisi niya ang buong pangyayari. Hindi lamang siya ay matinding pinarusahan ni Lady Yaleman, siya ay tinanggihan din. Sa paglaon, nagsimulang magdala ng sama ng loob ang mga Yalemans laban sa kanilang kasosyo sa negosyo. Ilang araw matapos ang insidente, sa wakas natapos ang pagsasanay sa kahirapan ni Dylan. Kaagad pagkatapos nito, nais niyang makipagtagpo sa mga Yaleman upang humingi ng hustisya para sa ikalimang kapatid. Gayunpaman, huli na ang huli ni Dylan. Sa loob ng ilang araw, ang panglima na kapatid ay brutal na inatake. Sa oras na malaman ng mga magulang ni Gerald, naiwan na siya sa kama sa isang halaman na hindi halaman. Ang nagdulot ng labis na sakit sa kanya ay kasosyo sa negosyo ng Yaleman. Sa kanila, siya ang pinahiya ang kanilang pamilya. Sa sandaling malaman niya, sinisisi kaagad ni Lady Yaleman si Yulia. Sa lahat ng nangyari, inihayag pa niya sa publiko sa media na tatanggihan niya siya. Naramdaman mismo ni Yulia na ang kanyang ina ay masyadong malupit. Pagkatapos ng lahat, siya ang sumipas sa panglimang kapatid sa labas ng pamilya nang walang pag-iisipan. Ang lahat ng iyon ay humantong sa pagkagalit na Yulia at kanyang inagaganapin laban sa bawat isa para sa lahat ng mga taon. Ito ang dahilan kung bakit hindi binisita ng mga magulang ni Gerald ang mga Yalemans. Gayunpaman, responsable ang kanyang mga magulang sa pagkawala ng kasosyo sa negosyo ng Yaleman. Ito ang kanilang paghihiganti matapos ang ginawa sa ikalimang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit mayroon lamang 3 malalaking pamilya sa Yanken ngayon sa halip na 4. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Tinanong ni Gerald. Napagtanto ngayon na ang kanyang mga magulang ay dumaan ng higit pa kaysa sa kanyang nasa edad. Aba, pagkatapos nito, lihim kong inalagaan ng mag-ama ang tito mo. Gayunpaman, mga 10 taon na ang nakalilipas ng ibalik ng iyong lola ang iyong tiyuhin sa pamilyang Yaleman. Sagot ni Yulia sa pagitan ng paghikbi. Kaya kita mo anak, ikaw lang ang nakakausap ngayon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang lola mo lang ang makakapaniwala sa mga model, at kung magtagumpay ka, makikita ang iyong pagkilos. Bilang isang malaking kontribusyon sa pamilyang Crawford, sabi ni Dylan, naiintindihan ko. Sa pagsasalita nito,
dahil papunta ka na sa Yanken, maaari mo ring makipagkita sa pinsan mong si Bea, na anak ng iyong ikalimang tiyuhin. Sa pagitan namin, lihim kong sinusuportahan siya sa lahat ng mga taon, ngunit anuman, sa kanyang tulong, ang mga bagay ay dapat na maging maayos para sa iyo. Habang ang iyong lola ay medyo matigas ang ulo na babae, naniniwala ako na hindi kanya masyadong pakikitunguhan. Kailangan kong babalaan ka. Gayunpaman, gaano man katindi ang pagtrato sa akin ng lola mo sa nakaraan, ipinagbabawal kang maging kawalang-galang sa kanya. Panipi, narinig iyon, na pagtanto ni Gerald kung gaano siya dapat na-miss ng kanyang ina. Gaano man karami ang pagkamuhi nila sa isa't isa. Sa huli, pamilya pa rin sila. Malakas at malinaw. Kabanata 808. Sa sandaling iyon, pumasok si Lyra sa silid bago sabihin, narito sina Keita at Tia. Pagkasabi nito, tiningnan ni Lyra si Gerald bago bumaba. Binabantayan ko ang paglaki ni Lyra, Gerald. Napakagandang babae niya, kaya mas mahusay mo siyang tretuhin, mas marami pa kaming pag-uusapan tungkol dito kapag may masangkop na oras sa hinaharap, sabi ng kanyang ina. Alam ko, nanay, ngunit mas gugustuhin ko munang pagtuunan ng pansin ang misyon, sagot ni Gerald. Alam niya kung ano ang nakukuha nito, kaya't inabala lang niya ito bago siya magpatuloy. Sa totoo lang, ang mga ganitong bagay ay maaaring maghintay sa paglaon. Ang misyon ay tiyak na mas mahalaga para sa ngayon. Gayun din, Gerald, siguraduhin na kumilos tulad ng pagmamay-ari. Ngunang lugar sa sandaling makarating ka sa Yanken, Weston. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga pag-aari ng aming pamilya sa Weston ay sa ilalim ng iyong pamamahala at pangangalaga mula ngayon, kasama na ang iyong kapatid na babae. Alam ko na kay Finn tungkol dito, kaya't hindi ka dapat mag-alala tungkol sa mga detalye. Panipi, makalipas ang 3 araw malapit sa mga exit gate ng Yanken Airport, 2 kababaihan, ang isang nasa edad na at ang isa ay mas bata pa, ay makikita na nakasandal sa harap ng isang itim na posot. Naturally, pareho silang nakakaakit ng kaunting pansin. Ang suot na matandang babae ay may suot at ang kanyang balat ay tila nasa mahusay na kondisyon pa rin. Tulad ng para sa mas bata, siya ay isang namumulaklak na kagandahan na parang katatapos lang niya sa unibersidad. Anong oras na ngayon? Bakit hindi pa siya nakarating? Nakakainis. Ang init sa akin. Ako ay sapat na abala, bakit kailangan pa nating maghintay para sa ilang kalunos-lunos na kamag-anak dito? Panipi, walang pakiramdaman ng babaeng nasa edad na walang pasensya. Habang nakatingin sa relo ng pulso, magkaroon ng kaunting pasensya, nanay. Ito ang unang pagkakataon na darating ang pinsan ko. Bukod, hindi ba normal para maantala ang mga flight? Sagot ng kanyang anak na babae. Ang batang-batang babae ay natuwa mula nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang tiyahin kanina, na nagsasaad na darating ang kanyang pinsan. Pagkatapos ng lahat, habang alam niya na kapwa ang kanyang tiyahin at tito ay gumawa ng ilang uri ng trabaho sa pagtatrabaho sa ibang bansa, alam din niya na palihim nilang sinusuportahan siya sa buong buhay niya. Kasama rito ang pagkuha ng pinakamahusay na tutor para sa kanya, pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral sa pinakamagandang paaralan, at marami pa. Habang palaging nais niyang bisitahin ang mga ito, hindi siya pinapayagan dahil sa ilang hindi alam na mga kadahilanan. Manalo ka. Alam mo, maaari ka lang magmaneho dito. Bakit isang eroplano? Gaano katindi ang isang pagmamaneho? Lahat ba ng mga Yaleman ay ganito? Parehong ang iyong ama at ang kanyang nakakadismayang kapatid na babae ay sigurado na kumilos sa parehong paraan. Malamig ng inisyon ng babaeng nasa edad na, Inay, ang aking tiyahin ay patuloy na sumusuporta at nagbabayad sa aming pamilya kahit na matapos ang lahat ng mga taon. Sigurado, akong alam mo ito, kaya bakit mo masasabi ang ganoong bagay? Panipi, manalo ka. Kung hindi pa siya nakakasama sa talo sa panahong iyon, ang iyong ama ay hindi mapunta sa kanyang kasalukuyang estado sa una. Ang aming katayuan sa loob ng pamilyang Yaleman ay hindi mapuputol kung hindi lamang nagawa iyon ng iyong tiyahin. Kailangan mong mapagtanto na ikaw ay isang binibini ng pamilyang Yaleman.
Dapat ay mayroon kang parehong mga pribilehiyo tulad ng iba pang nakakaakit at mukhang murang mga pinsan mong babae. Ang lahat sa kanila ay may mga koponan ng kotse na sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Samantala, isang pusot lang ang natigil namin. Panipi, dapat mo ring malaman na ikaw lang ang gumagawa ng mga ganitong bagay. Ang iyong lola ay nagbigay ng isang malinaw na babala na kung ang sinumang makipag-ugnay sa babaeng iyon, ang parusa na naghihintay sa kanila ay hindi madali tulad ng pag-kick out sa pamilya Yeoman. Alamin na dahil sa iyong mga nakababaliw na pagkilos, maaari kong mawala ang aking trabaho. Nakakainis. Panipi, nakikita kung gaano naiinip ang hitsura ng kanyang ina, na natiling tahimik ang dalaga. Sa halip, pinili niyang sabik na tumingin sa exit gate. Sa totoo lang hindi niya alam kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, dahil napakaganda ng kanyang tiyahin, natitiyak niya na ang gwapo ng pinsan niya. Maaari ka bang maging Bea Yeoman? Tanong ng isang binata na hinihila ang kanyang bagahe sa likuran niya habang naglalakad. Palapit sa kanya, nakita niya ang pangalang Gerald na nakasulat sa karatula, na siyang nagtulak sa kanya na lumakad na may ngiti sa labi. Natagpuan ni Bea ang sarili na hindi namamalayang kumagat sa ibabang labi habang tumango ito ng bahagya. Kung sa bagay, nakasisilaw ang gwapong lalaking nakatayo sa harapan niya. At, maaari ka bang maging Gerald? Sagot ni Bea na may isang matamis na ngiti. Sa katunayan I am. Kabanata 809. Speaking of which, Gerald, hanggang kailan mo balak manatili dito? Mayroon ka bang kahit saan upang manatili sa ngayon? Hindi, na kailangang maging mabuti sa amin. Sa ngayon, simpleng, ipinapalagay kong panatilihin kang kumpanya ng Bea ngayon at ibabalik kita sa paliparan bukas. Iyon ba ang plano? Masigasig na, tinanong ni Catherine Goff habang sinilip niya si Gerald na tahimik, na nakaupo sa likurang upuan habang hinahatid niya ang pasot. Ang pagkakita sa kanya na kinaladkad ang kanyang kaso ng bagahe. Kanina ay nagudyok sa kanya na magtanong. Malinaw sa araw na, nais niyang umalis siya sa lalong madaling panahon. Oh, hindi ako aalis niyan kaagad, tita. Sa katunayan, marahil ay mananatili ako sa Yanken ng ilang sandali. Ako ay nasa iyong pangangalaga hanggang sa pagkatapos, sagot ni Gerald na may isang medyo mapait na ngiti. Narinig iyon, agad na naging pangit ang ekspresyon ni Catherine. Kahit na nanatili siyang tahimik. Ito ang simpleng katotohanan nito. Kung ang isa ay mayaman at sila ay nanirahan sa isang hindi kilalang lugar sa mga bundok, magkakaroon pa rin sila ng malalayong kamag-anak. Gayunpaman, kung ang isa ay mahirap, kahit na nakatira sila sa isang mataong lungsod, wala silang mga kaanak na mapag-uusapan. Hindi nakapagtataka kung bakit takot na takot si Catherine kay Gerald na lumapit sa kanila. Si Bea naman ay napaka-friendly kay Gerald. Haha, panigurado, pinsan. Manatili lamang hanggat nais mo. Sa pagsasalita nito, magiging kaarawan ni Lola sa loob ng ilang araw. Kung magdiriwang kakasama siya, sigurado akong magiging masaya siya. Panipi, narinig iyon, simpleng ibabalik ni Gerald ang isang bahagyang mapangiti ng ngiti. Kung sa bagay, bago magsimula ang kanyang biyahe sa Yanken, sinabi sa kanya ng kanyang ina na kahit palaging nakatanggap ng tulong si Bea mula sa kanya, hindi pa inilantad ni Yulia ang totoong pagkakakilanlan niya kay Bea para sa mga personal na kadahilanan. Ang kawalan ng impormasyon ni Bea kung sino talaga ang kanyang ina, ang dahilan kung kaya niya pa rin gawin ang gayong panukala kay Gerald. Gayunpaman, sa kanyang isipan, naramdaman ni Gerald na medyo mas mabuti ito sa ganitong paraan. Manalo ka. Maganda sana kung hindi siya mapunta sa galit nito sa kanilang pagtagpo. Malamig na dagdag ni Catherine. Ngayon bakit mo nasasabi ang ganyan, Mom? Habang totoo na ang lola ay walang magandang relasyon sa aking tiyahin at tiyuhin, hindi ba siya nagtatanong tungkol sa kanila paminsan-minsan? Sagot ni Bea habang nakatingin sa ina. Paimpol itong hininga ni Catherine bago sinabi, Gerald, alam ko kung bakit ka nandito. Mula sa sandaling narinig ko na pupunta ka upang makipagkita kay Lady Yeoman, alam ko na nais mong bumalik sa aming pamilya upang makakuha ka ng bahagi sa aming mga pag-aari. Tagumpay.
Isaalang-alang ito upang maging mahusay. Napayo mula sa akin. Sumuko ka habang kaya mo. Kung kahit ang aking pamilya ay hindi nakakakuha ng gaanong marami, may isip lamang ng isang maliit ang maliit na pag-aari na matatanggap mo. Kung pinamamahalaan mong makapasok sa una, iyon ay panipi. Tiyak na nakita ni Catherine ang mga bagay sa pamamagitan ng iba't ibang pananaw kumpara sa mga normal na tao. Gayunpaman, simpleng ngumiti ng mapait si Gerald habang umiling. Hindi niya talaga kailangang bigyan siya ng isang paliwanag kung bakit siya totoong narito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang casual na makipag-chat kay Bea. Kung sa bagay, pareho silang pinsan. Parehas silang dalawa na sa kalaunan ay magiging malapit din sa bawat isa. Bilang isa sa tatlong pinakamalaking pamilya sa Yanken, ang mga Yeomans ay mayroong maraming mga sangay ng pamilya sa loob nito. Dahil tradisyonal na may pag-iisip si Lady Yeoman, mahigpit siya sa paghawak ng anumang mga isyu tungkol sa kanyang mga anak. Hanggat ang alinman sa kanila ay maaaring makakuha ng kanyang pabor o magambag sa pamilya, ito ay lubos na taasan ang suporta na kanilang natanggap mula sa kanya sa mga tuntunin ng mapagkukunan. Ang sistemang ito ay likas na nagtrabaho laban kina Bea at kanyang ina, na parehong nagbahagi ng pantay na mababang katayuan sa loob ng pamilyang Yeoman. Ang katotohanan na ang panglimang kapatid na lalaki ay nasa isang vegetative state pa rin ay hindi nakatulong sa kanilang sitwasyon. Napakababa ng kanilang mga katayuan kung kaya't ang iba sa pamilya ay halos hindi napansin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, si Catherine ay binigyan lamang ng isang napaka-ordinaryong post sa loob ng pamilya. Bilang isang resulta, kapwa siya at ang kanyang anak na babae ay nanirahan lamang sa isang ordinaryong kapitbahayan. Si Gerald mismo ay nagsisimulang makita kung gaano komplikado ang mga bagay sa loob ng pamilyang Yeoman. Sa una ay hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito nang unang sabihin sa kanya ng kanyang ina na ang mga bagay ay hindi talaga ganoong ka-simple sa loob ng pamilyang iyon. Naiintindihan na niya ngayon kung ano ang ibig sabihin nito. Makalipas ang ilang sandali makarating sa kanilang bahay, si Bea ay magtungo lamang upang kumuha ng ilang mga grocery nang tumawag si Catherine. Hamintay ka muna, Bea. Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Panipi. Sa pamamagitan nito, pareho silang iniwan ng ilang sandali kay Gerald upang magsalita ng lihim. Nang walang magawang gawin, pumasok si Gerald sa silid kung saan naroon ang kanyang tiyuhin. Palaging pinagsisisihan ni Yulia ang insidente na nangyari sa ikalimang kapatid, kahit nasa kasalukuyang kapangyarihan ng Crawford pagdating sa kadalubhasaan sa medisina, wala sa mga doktor ang malapit na tulungan siyang makabawi. Malaman mismo ni Gerald na wala siyang magagawa tungkol dito. Kahit na gusto niya, sa sandaling iyon, nagsimula siyang magtaka. Kung malalaman ni Finlay kung paano haharapin ang sitwasyon, nasaan na ang matandang ito ngayon? Maya-maya pa ay umalis na si Bea upang kunin ang mga sangkap at agad na tumungo si Gerald sa balak na umalis din. Pagkatapos ng lahat, sa pagkawala ni Bea, alam ni Gerald na titiisin niya ang walang tigil na komentaryo ni Catherine nang nag-iisa, at wala siyang sinabi na kailanman ay maganda. Tulad ng pag-iisip niya tungkol sa kung anong maaring dahilan ang maibibigay niya sa kanya, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono nang magawa niya ito sa huling hakbang. Ito ay isang hindi kilalang numero. Magandang araw, Batang Panginoon, pumunta ako sa pangalang Philip Hodges. Nagtatrabaho ako para sa pamilyang Crawford at ako ang namamahala sa paghawak ng mga bagay sa Yanken. Mayroon bang paraan upang matulungan kita? Panipi. Ang Crawfords ay nagmamay-ari ng maraming mga pag-aari sa mga lugar tulad ng Sunnydale, ang Salford Province, Yanken, at marami pang iba. Sa Weston mismo, ang mga pag-aari ng pamilya ay pinaghiwalay sa maraming mga lugar, at si Gerald ay may ganap na kontrol sa kanilang lahat. Kabanata 810, hindi misteryo kung bakit tinatrato ng mga tao tulad ni Philip C. Gerald tulad ng kanilang Panginoon. Hindi ngayon. Makikipag-ugnay ako sa iyo kung may kailangan. Ako, sagot ni Gerald. Mahusay, Batang Panginoon. Sa totoo lang, may isang bagay na maaari mong tulungan ako.
Kailangan kita upang makakuha ako ng isang bagong kotse. Panipi, sa sandaling iyon nang maalala ni Gerald na pusat lang ang hinimok ni Catherine. Si Bea mismo ay tila alam kung paano magmaneho. Subalit siya ay sumakay sa kanyang scooter nang siya ay nagtungo upang kumuha ng mga sangkap. Dahil nandito na siya, baka kumuha din siya ng maayos na sasakyan. Para kay Bea, mahusay, Master, anong modelo ng kotse ang gusto mo? Ang isang Phantom ay simpleng hindi gagawin. Iminumungkahi kong mag-order ng pinakabagong modelo mula sa ibang bansa. Panipi, hindi na kailangan iyon. Makuha mo lang sa akin ang isang serye ng BMW 7. Panipi, ako, kita nyo, sagot ni Philip na parang nakatulala. Matapos may bahagi sa kanya ang address at detalye ni Bea, tumayo si Gerald nang hindi na sinabi ang iba pa. Mismong si Gerald ay mayroong mas kaunting mga hinihiling pagdating sa mga kotse. Katatapos lamang niyang magpatuloy sa kanyang paglabas sa labas. Nakita niya si Catherine na tumatakbo pababa ng hagdan sa likuran niya na nagmamadali. Ang kanyang cellphone ay nasa kamay. Saan ka pupunta, tita? Tanong ni Gerald. Manalo ka. Hindi ako sigurado kung kanino natin ito pinagkakautangan, ngunit talagang napapahamak tayo ngayon. Hindi sinasadyang napakamot ni Bea ang kanyang scooter laban sa kotse ng ibang tao sa parkingan ng kotse ng grocery. Saan pa ako pupunta? Tagadala ka ba ng malas o ano? Pagmamaktol ni Catherine habang nakatingin kay Gerald. Narinig iyon, si Gerald mismo ay tumakbo papasok din sa pasukan ng kapitbahayan. Lahat mangyaring magpatotoo para sa amin. Ang babaeng ito dito ay gasgas ang aming sasakyan ngunit siya ay walang kahihiyan upang kahit na nais na aminin sa kanyang pagkakamali. Sigaw ng isang lalaki na mukhang mga 30 taon. Sa tabi niya, tumayo sa tila asawa niya. Nang marinig ang kanyang puna, si Bea ay simpleng ngumiti ng malamig bago balisas sumagot. Wala akong ginawang bagay. Inihinto ko na ang scooter bago ka dumating. Ang iyong asawa ang humimok ng masyadong malapit sa akin pagkatapos nito. Panipi, ang totoo ay nais lang ni Bea na mabilis na umuwi kaagad matapos niyang bumili ng mga sangkap. Kung sa bagay, gusto niyang magluto ng masarap na pagkain para sa pinsan niya. Ang mag-asawa mismo ang totoong may kasalanan. Ang kotse ay bago at ang asawa ng lalaki ay nais na subukan ang pagmamaneho nito. Sa kasamaang palad, nang may dumaan na ibang kotse sa kanila, ang kanyang biglaang pagkabalisa ay naging sanhi upang siya ay masyadong magmaneho sa scooter ni Bea na nagresulta sa gasgas. Upang may save ang mukha, mali ang pag-akusa nila kay Bea para sa kanilang sariling pagkakamali. Anong meron? Anong nangyari dito? Tanong ni Catherine nang pareho silang dalawa ni Gerald na dumating sa pinangyarihan. Nang makita na narito na sila ngayon, nagsimulang ipaliwanag ni Bea kung ano ang nangyari. Manalo ka, lahat ng iyong sinasakyan ay isang scooter. Bakit ka pa masyadong lumibot? Nakakainis. Malamig na sambat ng asawa ng lalaki habang nakabraso. Malinaw na naisip niya na siya ay nakahihigit dahil nagmamaneho siya ng isang BMW 5 Series. Hindi na kailangang magtalo, tanungin lamang natin ang may-ari ng lugar para sa surveillance footage. Tatawagan ko sila ngayon. Panipi, idineklara ni Catherine. Sige na, pumunta ka sa kanya ang footage, sinta. Pansamantala, tatawag ako kay Brandon. Pang-iinis ng babae. Brandon. Aling Brandon? Tanong ni Catherine, natigilan nang marinig ang pangalang iyon. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.